Hello everyone! Kumusta na po kayong lahat? And for today's video, magluluto tayo ng paborito nating merienda, ang empanada. At ito na po ang mga main ingredients na gagamitin natin sa ating empanada. So meron tayo ditong carrots, 1 medium-sized carrots lang ating gagamitin at hiniwa natin into cubes. Meron din tayong patatas, 2 small-sized na patatas lang ang ating gagamitin. I-slice lang natin ito. At mga mamis, pwede kayong mag-add dito ng mga gulay na gusto nyo sa inyong empanada. But sa akin, okay na tong patatas at saka carrots. Meron tayo ditong 1 large onion, bell pepper at saka garlic. 4 chunks of garlic lang ang ating gagamitin. Siyempre, gagamit tayo dito ng chicken breast at pwede ding pork. 300 grams lang ang ating gagamitin at islice natin ito ng pino. Masarap din ang ground beef mga mamis, but syempre may kamahalan ito. So chicken na lang ang ating gagamitin. So isang lagayan, naglagay tayo ng 2 1/2 cups of all-purpose flour, 1/4 teaspoon fine salt, 3 tablespoon of brown sugar, 3/4 cup of butter, at saka 1/3 cup of ice cold water. So ito na, minix lang natin to form a dough. I-cover lang natin ito ng thin cloth at i-rest lang natin ito for 30 minutes inside the chiller. At ito na, lulutuin na natin ang ating palaman. Sa ating kawali, naglagay lang tayo ng oil. Inisa lang natin mga spices, ang onion, garlic, at naglagay tayo ng ground pepper para mag-infuse naman ang flavor ng mga spices natin. I-add na natin ang ating bell pepper or atsal. Ang ating patatas na sinok natin sa tubig para hindi siya umitim, at saka ang ating chicken breast at carrots. At i-cover lang natin ito for a few minutes until na ma-half cook ang ating patatas at carrots at i-add na natin ang ating green beans. Haluin lang natin hanggang sa ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. Now, i-season naman natin ito ng 1 tablespoon of oyster sauce, soy sauce, adjust the taste mga mamis ha, according sa inyong pandasa. At nag-add din tayo ng salt to taste. Mix lang natin. Dito pampalapot naman ang pang-bind ng ating palaman, nag-add tayo ng slurry mixture. This is a combination of water at saka flour. Pwede din cornstarch mga mamis. I-add lang natin at i-mix sa ating palaman. At ito na, luto na ang ating palaman. Hahanguin na natin, i-set aside para lumamig. After 30 minutes, ito na ang ating dough. I-cut na natin ito into desired sizes at kung gaano kalaki ang empanada na gusto nyo. At dito nakagawa ako ng mga 13 to 15 pieces of regular size na empanada. Nasa sa inyo din yun mga mamis kung gaano kalaking empanada ang gusto nyo. Ipa-flatten lang natin ito gamit ang maliit na rolling pin. At kapag na-flatten na natin, lagyan na natin ng 1 tablespoon ng ating palaman at saka raisins at ang ating boiled egg. Masarap ang empanada mga mamis kapag may konting tamis. Ayan, nilagyan na natin ng boiled egg at i-seal na natin ito. Hindi na ako gumamit dito ng egg wash para pang seal ng ating empanada. So gumamit lang ako dito ng fork at idiin lang natin sa gilid ng ating empanada para mag-seal ito. At uulitin lang natin hanggang sa matapos natin lahat. At ito na, ready ng ating empanada para prituhin. Sa ating kawali, nagpapainit lang tayo ng mantika. And make sure na mainit talaga ang mantika before natin isalang para maganda ang luto ng ating empanada. At i-fry natin ito until golden brown. Ito na mga mamis, ready to serve na ang ating napakasarap na empanada. Ang sarap talaga ng crust nito mga mamis at sulit talaga ang lasa nito. Perfect merienda, pambaon sa eskwela at sa opisina. Ayun lang po mga mamis, hoping yung subukan ng ating recipe. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe.